Good evening, young people. Ate Imis here again. I'm so excited with the work of God tonight. Amen. Purihin ang Panginoon. I know you're here because your heart is empty and you want to be filled with the Word of God. You want to be filled with the Holy Spirit and you want to know more the Lord. Amen? Tama ba ako doon? Kaya purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa mga bisita natin na nandito ngayon, you are welcome here. We are your family and God loves you so much. Amen. Purihin ang Diyos. So before we start, let's pray. Hallelujah. God, we praise you. We magnify your name because you are so good. You are so great, God. Hindi ka nagbabago na Diyos. Lord, we welcome the Holy Spirit tonight in the midst of us. Thank you dahil may gagawin ka. Lord, salamat dahil mag-glorify ang pangalan mo sa magiging response ng puso ng mga anak mo tonight. Salamat, God, because you are going to open their hearts and minds to know you and to submit to you, Father. Thank you, Jesus. We praise you in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. So, let's open our Bible in the book of Luke chapter 9 verses 23 to 26. Sabi dito, then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. What good is it for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit their very self? Whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the holy angels. Amen. The word of God is so good. Purihin ang Panginoon. So again, the title of my message tonight is Let Go and Follow Christ. Yan. So, nasa letting go series pa rin tayo. So, last time, we already nakapag-let go ka na ba? Na-let go mo na, naging aware ka na ba ngayon sa buhay mo everyday na ano yung mga binabago na sa'yo ng Lord? Is it your character? Yung mga old characters mo, yung past mo, mga routines and old lifestyle mo na hindi ka aya-aya sa Panginoon? May mga nababago na ba sa'yo, anak? Because Christianity is not all about us anymore. When you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, mga anak, it's not all about you anymore. It's not all about my desire anymore. It's not all my dreams na, diba? Why? Because Christianity is all about Jesus. Sabihin nyo nga, all about Jesus. It's just already, hindi na yung sarili mo nga dapat yung nasusunod eh. Because again, Galatians 2:20, Jesus is the one who lives in us and hindi na tayo. We already crucified on the cross with Christ. So, ang namumuhay na talaga ngayon sa buhay mo ay si Jesus na through the Holy Spirit. Okay? So, si Holy Spirit ay nandyan sa buhay mo. Could you please acknowledge the Holy Spirit sa buhay mo, anak? Diba? Sabihin mo nga, thank you, Holy Spirit. He lives in me. Amen. Purihin ang Panginoon. There was this young people, a new believer young people, na gustong-gustong maglingkod sa Panginoon. So, ang ginawa niya, after niyang ma-saved, so after worship service nila, pag uwi niya sa kanila, kumuha siya ng isang papel at sinulat niya lahat ng mga gusto niyang gawin at gusto niyang gawin para kay God. And sinulat naman niya yung ayaw niyang gawin kay Lord. Pumunta siya sa church and then doon sa altar, nilagay niya yung paper doon at pinag-pray niya ng pinag-pray. Na Lord, ito yung gusto kong gawin sa'yo. Lord, excited ako na gagawin ko to sa'yo. Then pag uwi niya, iba yung pakiramdam niya. Nagkaroon siya ng lungkot at emptiness sa heart niya. So the next day, yun pa rin ginawa niya. So, sagot niya pa rin yung mga gusto niyang gawin at ayaw niyang gawin. So, pumunta siya sa church, nilagay niya ulit sa altar, pinag-pray niya, Lord, ito yung desire ng heart ko, gusto kitang paglingkuran. Lord, excited ako na paglingkuran ka. And then, pag uwi niya, ganun pa rin. Lord, but parang hindi ako masaya. Parang sobrang burden yung heart ko, ang bigat ng heart ko na hindi ako masaya. So, on the third day, ang ginawa niya, pumunta siya dun sa pastor niya and kinausap niya ngayon. Pastor, gusto kong maglingkod sa Lord. Ito po, ang dami kong mga gustong gawin kay Lord. Pero, ba't parang hindi ako masaya? Pinag-pray ko na po ito, pero parang hindi ako masaya. So, sabi ng pastor niya, alam mo anak, next time, ang gagawin mo, just leave your paper empty at isulat mo yung pangalan mo and pray for that. At ginawa niya ito. Pag-uwi niya, nakaramdam siya ng kagalakan at excitement sa kanyang puso na, Lord, ano ba yung papagawa mo sa akin?
Diba? So, alam nyo kasi, sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi na yung desire natin yung nasusunod. Sometimes, we have a lot of things na gusto natin or ministry na gusto natin gawin sa Lord. Pero, hindi pala yun yung nais ng Lord na ipagawa sa atin. So, sa ating pagsunod sa Kanya, we will just allow God to work in us. So, in my time, what I know about Christianity is that tatanggapin ko si Jesus kasi ayoko mapunta ng hell. That's my reason. Yun yung alam ko na kapag Kristiyano ka, tinanggap mo si Jesus, mapunta kang langit. So, syempre, kapag hindi mo tinanggap, mapupunta kang impyerno. So, hanggang sa paglaki ko, yun yung alam ko. Kaya, ang nangyayari sa akin, walang desire sa heart ko na, yes, ito yung ginagawa ko sa Lord, naglilingkod ako sa Kanya, pero walang desire sa heart ko na mas lalo pang maglingkod sa Panginoon. Okay, so tonight, ay merong command si Jesus para sa atin. Tinanggap mo na siya, meron ka ng tamang relasyon kay Jesus, at ngayon tinutulungan ka ng Lord na i-let go yung old self mo and i-put to death yung mga kasalanan mo. So ngayon, ang command naman ng Jesus ay to follow Him. So ano yung mga dapat natin gawin? Sa pagsunod natin sa Panginoon, ano-ano yung mga dapat natin gawin? So first, we have to deny ourselves, ba? And to take up our cross daily. Wow, matindi ba na matindi ba na utos sa atin? Ano bang ibig sabihin nito? Okay? Before we jump into topic natin tonight, let's know first the context ng ating passage. Okay? So chapter 9, before this chapter 9, kasama ni Jesus yung mga disciples niya. Nag-ministry sila, nagpagaling, nag-cast out ng demons, nabuhay mula sa patay yung anak ni Jairus na 12 years old, tapos yung woman na 12 years na nag-bleed and gumaling sa kanyang sakit. So, pinakita ni Jesus sa mga disciples, sobrang busy ni Jesus, no? Para sa isang araw, grabe yung mga ginagawa na ministry ni Jesus kasama ang mga disciples. And in chapter 9, Jesus gathered all His disciples and He gave them power and authority. To what? And bakit binigyan ni Jesus ng kapangyarihan at authority yung mga disciples na to? He gave them authority to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. So, pinakita ni Jesus ito yung ministry at ito din yung gagawin nyo. So, ang mga disciples sumunod without any bags or any stuff, any extra t-shirt, wala ding money or food. Isa sa mga rule ng rabbi, wala sila sa isang bahay. They don't have, they are not allowed to bring anything. Okay, so yun yung ginawa ng mga disciples, and after that, nag-report sila kay Jesus. Jesus, nagpagaling kami. Jesus, yung mga demons ay nag-submit sa amin. Because of that authority and power you gave us. And after they reported, thousands of people na yung sumunod kay Jesus. So dito na yung Jesus fed the 5,000 plus. Kasi theologian said na it's not just 5,000 men. Kasama na din yung family and yung mga anak nila. So almost 25,000 ang pinakain ni Jesus that time. And another miracle again. Diba? And then, kinausap ni Jesus yung mga disciples niya. Ano sa tingin nyo ang pagkakilala sa akin ng mga tao ito? Sabi ng mga disciples, Jesus, sabi nila, you are Elijah. Sabi naman nila, you are John the Baptist na nabuhay. Sabi nila, ikaw naman yung prophet na nabuhay ulit. No? So, sabi ni Jesus sa mga disciples, okay, so para sa inyo, sino ako? And then Peter answered. Yeah, si Peter, laging Si Peter answered, sabi ni Peter, kung nasusundan niyo ako, basahin niyo na lang mamaya yung passage, no? Okay, sabi ni Peter, Jesus, you are God's Messiah. Diba? Messiah means, Jesus is the one who will save the nation. Jesus strictly warned them not to tell this to anyone. And He said, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and He must be killed, and on the third day be raised to life. So, ni-reveal ni Jesus yung kanyang sarili dito. Kaya sinabi niya dun sa 23 hanggang 26, kaya kung sino ang susunod sa akin, you will do the same. So, first command na inuutos dito ni Jesus is to deny yourself. In the original translation ng deny is to refuse, disown someone or something.
No, sa pagsunod natin kay Jesus, hindi na yung flesh mo na yung nasusunod. Amen ba doon? Hindi na yung flesh mo yung nasusunod, kundi si Jesus na, yung Holy Spirit na nasa sayo na yung nasusunod. Ano ba yung nais ng flesh mo? Diba? Ang dami nating gusto eh. Ang dami nating pangarap, ang dami nating dreams sa buhay. Of course, nandiyan na yung makapagtapos tayo. And walang masama, diba, sa mga pangarap natin. Pero ang tanong, anak, yung mga pangarap mo ba na yan ay nag-glorify si Lord? Makikilala ba dyan si Lord? Diba? Masishare mo ba si Lord sa mga tao na makakasama mo once na nandun ka na sa pangarap mo na yon? Okay? Ang masama kung nilalayo ka na ng pangarap na yan sa'yo, sa Lord. Ang masama kung hindi ka na nakakapag-ministry. Ang masama kung bumabalik ka na sa dating mong ikaw, sa dating mong buhay na wala kay Kristo. So, tonight, Jesus Christ is asking us, or He is commanding you and me to deny ourselves. Yung desire ng puso mo na hindi mag-glorify si Lord. Yung flesh desire mo na malulungkot si Jesus. Alam niyo ang mga disciples, when Jesus Christ called them, they followed, they laid down their nets at sumunod sila kay Jesus. Iniwan nila yung family nila, yung career nila. They were fishermen, they were fishermen, no? Tinawag sila ni Jesus para maging fisher of men. Okay, so iniwan nila yung family, yung career nila, and they followed Jesus Christ with all their hearts. So tonight, the Lord wants you to know that you have to be aware of your desire. Kung yung desire ng puso mo ba ay mag-glorify si Lord or hindi. Okay? Kung yung glorify ng puso mo ba ay si Lord ba yung napaprioritize or hindi. Kaya nga, I want to encourage you that you have to be aware sa mga pinapanood nyo, diba? Sa mga pinapanood nyo, sa napapakinggan nyo, because what we put in our mind will affect our actions as well. Our words, our decisions, diba? Kaya when you prioritize God or about Him, yung mga bagay na patungkol kay Jesus, we are living a life na nag-glorify natin si Jesus. So second is, Jesus' command for us is to take up your cross daily. To take up your cross daily. We can see the cross anywhere. Diba? Jewelry o kaya sa church, no? Designs or pang-display. No? Nakikita natin everywhere ang cross. Pero alam niyo ba, kapag nakikita niyo yung cross, ang alam lang natin, ay, that is the love of God for us. Diyan na pa ako si Jesus Christ and that's it. But the cross in Jesus' day was an instrument for torture and execution. Pinapako dito yung mga kriminal. Pinapako dito yung mga masasamang tao. And death on the cross was shameful. You have to carry that cross hanggang doon sa bundok na kung saan doon ka ipapako. Katulad ng ginawa ni Jesus. And while carrying that cross, you are naked and people will spit on you and so extremely painful. Kaya niyo ba? Diba? Napakatindi yung mararanasan mong sakit, emotionally or physically. Nung sinabi ito ni Jesus sa mga disciples niya, hindi ito simpleng trials lang, hindi ito simpleng pagsubok o problema lang, na wala kang pang-tuition, wala kang pang-data, kaya hindi ka maka-attend ng life group, wala kayong makain araw-araw, diba? Problema yung family, may problem yung parents mo, ikaw mismo personally, ang dami mong problema. So, hindi ito yung simpleng problema lang, anak. Ang sinasabi dito ni Jesus Christ, ang ibig sabihin ng cross dito, you are willing to be killed. You are willing to be put to death. Pero wala naman sa atin, no? We are so blessed sa Philippines dahil wala sa atin, pumunta ka ng church, mamamatay ka. But there are, in other countries, nakakaranas sila ng ganon. Persecution. You will be killed if you know Jesus. You will be killed kapag mayroon kang Bible, kapag nagbabasa ka ng Bible. And that's persecution already. Pero dito sa bansa natin, sa Philippines or here sa Singapore, there's no such thing pa. Kaya ngayon, anong inuutos sa atin ng Panginoon? That we have to put to death our sin. You have to put to death our old character na hindi nag-glorify si Lord. Na ikaw ay magiging aware sa buhay mo araw-araw. You have to take up your cross daily, mga anak. Examine yourself. Am I glorifying God with my words, with my actions? Am I still doing my sins? Am I still doing my old self? Yung dating buhay ko. So Jesus is encouraging you to take up your cross daily. Na kapag nagkasala ka, hindi ka makatulog. Kapag nagkasala ka, you are very sorrowful.
nang gusto mo lumuhod sa Panginoon, gusto mo mag-repent sa Lord, umiyak sa Panginoon, and Lord, patawarin mo ako. And after that, you will turn from that sin and you will follow the Lord again. And that's the kind of life na nais ng Lord. And not a life that you will enjoy your sin every day. And you will enjoy your old character, your bad character every day. Okay? So Jesus wants to see you living and walking with Him. Si John the Baptist ay meron siyang disciple at ang pangalan ay si Polycarp. Polycarp was a bishop of the early church. And he was arrested, an old man arrested, because of his relationship with Jesus. Because of his devotion to Christ. So itong Roman proconsul, nagkaroon ng awa sa kanya. Okay, mabubuhay ka if you are going to say that Caesar is Lord. And you will just give a little bit of incense doon sa kanyang statue. Polycarp responds, 86 years I have served Christ and He never did me any wrong. How can I blaspheme the King who saved me? Itinuloy ang execution sa kanya, sinunog siya, and one account says na iniiwasan ng apoy yung katawan mismo ng Polycarp. And nung nakita ito ng mga Romans, mga soldiers, ang ginawa nila ay he stabbed him with a spear. And his blood ran down and extinguished the fire. Kaya yung katapatan ni Polycarp sa pagsunod kay Jesus, even to death, will inspire us to remain faithful to Christ and to follow Him. Yun ba mga kabataan? So as I conclude tonight, bakit ba kailangan mong sumunod kay Jesus? Bakit mo kailangan i-deny yung sarili mo? Bakit mo kailangan i-take up yung cross mo araw-araw? Sa mga bagong Kristiyano dito, maybe you have these thoughts na, akala ko ba magiging masaya ako? Akala ko ba hindi ako magkakaproblema kapag Kristiyano na ako? Diba? Bakit puro ang pinag-uusapan dito ay sufferings? Magsasuffer din pala ako. Maybe that's your thoughts tonight. But you know what? Napakapalad mo anak na narinig mo ito ngayon. Dahil maraming tumanggap kay Jesus na ang motibo lang ay makita at malaman kung anong ginagawa niya at hindi kung ano yung kayang gawin ni Jesus sa buhay niya. Maraming tumanggap kay Jesus na ang motibo lang ay makilala siya. Para maging masaya yung buhay nila, para pa nag-pray sila, matutugon agad yung panalangin nila, para magkaroon sila ng friends, magkaroon ng family sa church, magkaroon ng kaagapay kapag may problema. Yun lang yung motibo nila. Kaya nila tinanggap si Jesus. Masaya eh. Diba? Masaya magkaroon ng fellowship, masaya magkaroon ng maraming kaibigan. Pero alam niyo ba, kapag tinanggap natin si Jesus Christ, ang inaasahan sa'yo ni Lord ay susunod ka. You will let go and you will follow. Wala tayong mababasa sa Bible na our life will be easy kapag kinalala natin si Jesus. Wala tayong mababasa sa Bible na kapag kinilala natin si Jesus, wala ka ng problema. Wala ka na ibang dapat gawin dito sa mundo kundi magpakasaya, antayin si Jesus na dumating, tapos na. So ano bang motivation natin? To deny ourselves and to follow Christ. First, sabi dito ni Jesus, for whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. Ang dami nating pangarap at gustong gawin, but the question is that for eternal life? Yung benefits ba na yan, ang effect ba niyan ay para sa eternal life? Amen? Para sa eternal life ba yan? Or para lang dito sa mundo? Again, the Bible says, whoever wants to save their life will lose it. If you will save your life here on earth, if you want to do anything here on earth for your own self, you will lose your life. Wala kang matatagpuan na buhay mo na pang walang hanggan. Ano ba yung mga bagay na pang eternity? And that is what you're doing now. You're attending life group, you are reading the Word of God, you are proclaiming who Jesus is sa buhay mo, you are sharing your faith to other people, you are reaching out the lost, you are sharing the Word of God sa platform na meron ka sa Facebook, diba? You are sharing Jesus to your friends. So that's, and all the ministry na meron ka na pinagagawa sa'yo ng Panginoon, all of that is for eternal life. Pangalawa, what good is it for someone to gain the whole world and get lose or forfeit their very self? Alam niyo yung pinakamalungkot sa mundo? Yung isang tao na bumili ng 5 kotse, pero ang kaya niya lang palang i-drive ay iisa lang. Yung tao na sobrang yaman, 3 ang bahay, pero isa lang pala, na-realize niya na isa lang yung kaya niyang tirhan. Yung tao na sobrang yaman at limpak-limpak ang pera,
pero kailangan niya ng 3 or 10 security guard. Sila yung taong napakalungkot dito sa mundo. Naakala natin, they live a happy life. Tonight, God wants to encourage you that you have to start investing your life here on earth for eternity. Kung ano yung ginagawa mo dito sa mundo ngayon, anak, will affect doon sa eternity mo na buhay. At samantala lang tayo dito. We're just temporary here, but our life with Jesus ay panghabang buhay na. Kaya wag na tayo mag-enjoy. Wag tayo mag-enjoy dito sa mundo. Dahil temporary ka lang dito eh. Ang pinakamahaba mo na buhay at walang hanggang buhay na ay yung kasama mo na si Jesus. At yun ay ang langit. So ang pangatlo, whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his glory, and in the glory of the Father and holy angel. Huwag natin pangarapin na maging famous tayo. Magkaroon ng thousands of followers, magkaroon ng thousands of likes every time na nagpo-post tayo sa Facebook, no? So, hindi dapat tayo nahihiya na malaman ng iba na kaibigan mo na Kristiyano ka. Hindi mo ikakahiya na magpo-post ka ng mga verses sa Facebook mo. Hindi mo ikakahiya na isi-share mo yung faith mo sa family mo, sa friends mo, or kahit kanino pa na makakasalamuha mo every day. Hindi ka mahihiya na malalaman or hindi ka mahihiya na malaman ng friends mo na Christian ka pala. At hindi ka mahihiya na makita nila at malaman nila na ikaw ay nagbabasa ng Bible. Heaven is the motive for our hope today. Lahat tayo, no? Ang gusto nating marinig at the end, well done, good and faithful servant. I pray na hindi ka lang na-inspired tonight, kundi nagkaroon ka ng tapang na sabihin sa Panginoon, Lord, I want to let go of my old self and I want to follow you. I want to know you more. Hindi madali ito mga anak, pero the Holy Spirit is already with you and He's the one who's gonna empower you. Amen? Let's pray. Lord, thank you. We praise you, Father, for sending Jesus Christ here on earth to save us and to give us life. Salamat, Panginoon, for this relationship that we have with you. And I pray in the name of Jesus na patuloy mo kaming tulungan na makasunod sa iyo. Thank you, God, for the response of the heart of these young people that they will follow you, they will obey you, and they will glorify your name. Father God, we thank you, Jesus, sa ano pang gagawin mo, sa lahat ng gagawin mo, Panginoon, sa buhay po namin. Purihin ka in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Good evening, everyone.